Ngayon, di ba, meron tayong work and financial plan. Gumagawa tayo ng work and financial plan. Yan yung unang-unang ginagawa natin. Last year, ginawa na natin yan. Yung tinatawag nating BEDS, Budget Execution Documents. Yung BED 1, BED 3. Kung sa finance side tayo, BED 1 yung obligation program or financial plan. Yung BED 3 yung monthly disbursement program. Siyempre, bawat office, take note, bawat office ay merong work and financial plan. Yan, yung gagawin ko rito sa tutorial na to, gagawa ako ng isang activity na ilalagay ko ngayon sa annual obligation program. Na nakalagay din yan siyempre dun sa PMIS. Yun yung unang-una kasi dun tayo sa PMIS gumagawa. Pag okay na dun, da-download natin from PMIS, then ipapasok natin dito sa BMS. Okay, first transaction ako, gagawa ako ng activity. Click muna yung first transaction kasi wala pang laman. Okay, pag click ng first transaction, pwede ka na mag-proceed. Hanapin mo yung office mo. Dito ako sa budget division. Okay, then example, yung obligation program series ko ay number 1 ito. Then yung PMIS activity code, halimbawa yung downloaded na po from PMIS, AC-26, yan yung year. FS, yan yung Office Responsibility Center, FSBD. Then gas, then 2-001. Example, yan yung ating PMIS generated. Sa output code, optional na lang yan kahit wala naman pagdating dito sa BMS. Tapos MOE siya. Yung fund source niya, dito natin i-charge sa GMS Central Office current. Yan, sa current syempre. Kasi yun yung ating sample. JA. Yung amount ng ating activity, nagbigay halimbawa ng 1 million. 1 million yung nakaprogram dyan. By the way, dito pala pwede kang mag-target ng physical kung ilan yung number of participants. Yung pwede mo nang ilagay ka agad dito sa target. Kung halimbawa may target ka na 500 BMS users yung sample dito, then after the activity, ilan yung actual na train, kukuha mo na rin dito. Physical to. Tapos yung performance of indicator, number of bookkeepers trained o number of budget officer trained, parang ganun lang indicator dito. So sample muna tayo rito. Saan natin charge? Dun sa 2026 GAAW Central Office. Siyempre yung type of work yung financial plan, approve halimbawa yan, approve. Dalawa lang naman choices dito, adjustment kung nag-ATC, approve. Yan, ano ba to? Yung name of activity, halimbawa technical assistance, provision of technical assistance. All BMS users, parang ganyan. Kung hindi man all BMS users, yung mga no proper training. Kasi yung iba mga expert na. Training kasi ang ano ito, pwede rin naman. Basta depende kung ano yung ano. Dito naman sa nature of activity, kahit ano na ilagay ninyo, nature of activity, siyempre parang training yan. Training optional na lang to kahit wala naman. Activity category, training to.
Parang ganyan. Training, workshop, or orientation. Pwedeng ganun lang. Yung iba rito, mga optional na to kahit wala nang laman. Sa programming, dito sa programming, ano ba tong programming? Nakalagay dito, monthly, quarterly, first semester, second semester, o one time. Kailan mo ba ipoprogram yung activity mo? Monthly ba? O first semester? Basta ganun lang. Quarterly ba? Nasa iyo yun. Pwedeng quarterly, pwedeng sa first semester, kung ano yung ano mo. Target, schedule, date, month. Pagpalagay ko quarterly lang. O first semester ko lang talaga itatarget. Hindi na dapat lumampas ng first semester. Kuan lang to. Optional din to, pero sa part natin sa finance, kung gusto nating malaman yung ating timelines, importante yan kung na-meet ba natin yung ating timelines based dun sa mga activity natin na nakapaloob dun sa work and financial plan. Sa targeted month na kailangan fully obligated na yung ating nakaprogram, yung 1 million na yan dapat nandito sa schedule natin kung kailan natin fully obligated. Yan, ano ba yung target natin? Yung 1 million kasi first semester kailangan. Gusto ko sa June fully obligated na yan. Kasi yung 1 semester natin January to June. Okay? Tapos dito sa tagging, hindi to related naman sa ano. Parang ledger lang siya. Ano ba to? Parang training. Technical assistance, yan. Sa tagging. Dito naman, hindi siya applicable. Climate change ito. God, mithi, tagging. Makikita natin dito, may tagging ng climate change. Mayroong mga topology codes. Mayroon din para sa child budget expenditure, disaster related. Mayroon sa God, client focus, God, organization focus. Meron din sa mithi, sa ICT. O yan lang yung purpose nitong tagging na to. Hindi naman siya applicable, kaya wag na nating itag. Okay? Ngayon, dito sa lower part, mayroon ditong monthly obligation program. Diba, doon sa ating work and financial plan, may naka-schedule kayo kung anong month, anong quarter. At meron siyempreng monthly disbursement program. Kung kailan nyo kailangan ng actual cash for payment. So, magbibigay lang ako ng example dito. Halimbawa, yung obligation program ko, yung timelines ko, kailan ma-obligate ko siya ng March. Kasi March yung training. Pwede ka kasing mag-notes dito eh. Halimbawa, first batch March. Second batch pwedeng May. Yan, parang ganyan. O, guide mo na to. Dito maglalagay ako, halimbawa, March ko tatarget. Okay na yung lagay mo lang, March 1, para captured na siya. Magkano yung amount na ipoprogram mo sa March? Ito muna pala, lalagay ko lang muna. Dahil under to ng work and financial plan, nakaplan na to pa lang, January pa lang, ilalagay muna natin dito. Ilagay natin. January 1 pa lang, ilagay na natin yung details nito regarding sa training. Ilagay natin ito, training. Ano yung item type? Original activity amount. Dito may selection kasi tayo dito, obligation program, monthly disbursement, bump off, original activity amount, layo muna dito. Tapos yung
activity, PMIS activity, ito yon. Tapos original amount 1 million, ito yon, 1 million. O ganun pala, yan yung unang entries. Kasi mo-monitor natin, kasi bakit kailangan dito, kasi may original amount, kasi may time na nagbabump off tayo para may breakdown natin yung binabump off. Okay, yan ang first entry natin dito, yung original amount na 1 million. January 1 pa lang, naka-schedule ka na. Okay, next na, be-breakdown na natin yung schedule natin. Yung first batch mangyayari sa March. Yan yung nakalagay din dun sa work and financial plans dun sa generated ng PMIS. Lagay lang natin March 1. Yung obligation program amount, halimbawa 500,000. Yan yung sa first batch. O training pa rin siyempre lalagay natin dito. Training yung object. Ito obligation program. Schedule natin based dun sa ating monthly schedule dun sa PMIS generated. O, ito rin yung activity code niyan. Okay, lagay mo lang na ano yan, yung pwede mo i-take note din dito. First batch. Yan, March. Okay. Yung may kasunod pa rin yan. Obligation program pa lang to. Pero kailan mo kailangan ng cash? Siyempre, kailangan mo na rin ng cash siguro within March. Training kasi yan. Pwede mong gawin ding ano yan, March din lang. Kahit March 1 yan or March 31, pareho lang yan kasi month lang yung kinakapture natin. Walang magiging issue. Month yung pinag-uusapan natin. Nakatarget siya ng March. Kung March 1 man yan o March 31, walang problema. O ilagay natin yung 500,000. Kailangan ma-utilize natin yan ng March pa rin. Ngayon, hindi obligation program dito. MDP naman siya. Yung cash programming. O diba? Cash programming. O ito pa rin yan. Yung activity code na gusto nating ma-program. Yung first batch. Okay. Mayroon pa tayong second batch. Yung May. Kailan mo gagawin yung sa second batch? Siyempre, o-obligate mo yan ng May. Lagay natin dito May 1 500,000 1, 2, 3, 4. Okay, siyempre training ulit yung object. Obligation program yan. O ganun pa rin siya. Yan pa rin yung activity code, pero ito no-note mo lang dito second batch. May. Ganun lang target natin. Next yung MDP. March 31. Kailangan i-disburse mo na yan. Bayaran mo na yung ating venue. Kung siyempre may venue ka dyan. Training MDP. Okay? Dito yan. Ang purpose mo. Para captured natin, monitor lahat ng galawan. Okay, nangyari na ganyan, di ba? Yung schedule na natin. Yan na yung breakdown ng scheduling natin. Dito kasi sa previous version natin, wala siyang scheduling dito. Para ma-capture na rin natin, para malaman po natin kung na-meet ba natin yung ating target. Schedule natin. Ito yung magiging basis natin. Madali nating makita yung ating mga activity. Para pag natatanong tayo kung ano ba yung mga program na hindi mo na implement timely. Okay, ganyan lang yung
complete setup ng ating isang activity. Yan. Sa example natin dito, yung technical assistance, orientation, or workshop. Ganyan yung ating timelines. Ngayon, mag-execute na tayo ng ating program. Kailangan na natin mag-prepare ng activity request. Close ko na to.